For today's video nga, ay samahan niyo akong mag-unbox nitong nabili kong non-stick frying wok pan. Napansin ko kasi na yung ibang mga frying pan ko ay natatanggal na yung mga ceramic coating niya. Base kasi sa pagkakatanda ko, ay may napanood ako na hindi daw healthy na mahalo sa pagkain yung ceramic coating na galing dun sa wok pan. Kaya naman syempre, nagkaroon ako ng dahilan para makabili ng bagong wok pan. And hindi naman din ako nagsisi kasi ang ganda naman din ng nabili ko na to. Medyo pricey lang ng konti pero talaga namang maire-recommend ko ito sa inyo mga Mars. Nabili ko nga pala to sa halagang 842. May kasama na din siyang takip at may free na din na spatula. At dahil nga kaka-unbox ko lang nito, hinugasan ko na muna din bago ko siya gamitin sa pagluluto. Nagandahan nga din ako sa wok pan na to kasi pasok na pasok siya sa may mga tema na puti at kahoy. At bukod pa nga doon, non-stick din siya. Kaya naman nakakasigurado ako na maganda tong pagprituhan lalong-lalo na ng mga isda at kung ano pang pwedeng iprito. Bukod pa nga sa mga pagpipirito ay pwede mo din tong lutuan lalo na ng may mga sabaw. Kaya naman, after ko tong mahugasan, ay kinuha ko na yung frozen karne ng bibe doon sa freezer. Medyo natagalan nga bago ko iluto tong bibe na to. At dahil nga frozen ito, ay dinefrost ko muna using running water. Kaya naman din medyo matagal ko to bago na iluto dahil mahirap din maghanap ng hilaw na mangga dito malapit sa amin. Nang matapos nga akong makapaghiwa-hiwa ng sangkap, ay nag-umpisa na din ako magluto. Nang makapagpainit na ako ng mantika, ay ginisa ko na yung luya, bawang at sibuyas. Tapos isinunod ko na din yung karne ng bibe. Well, dito nga as usual, ay pagkatapos ko nga ilagay yung karne ng bibe, ay sinangkotsa ko nga lang siya. After kong masangkot siya, ay nilagay ko na din yung mangga. Dahil nga medyo hirap ditong maghanap ng hilaw na mangga, ay medyo mahinog-hinog na tong nabili ni ate. Pero okay lang kasi laban-laban naman at medyo maasim pa rin naman tong mangga na to. Kung mailagay ko na nga yung mangga, ay nilagyan ko na din to ng mga pampalasa katulad ng paminta, magic sarap at Himalayan salt. Nagdagdag lang din ako dito ng tubig at medyo huli ko na nga din inilagay yung atay para naman hindi din siya ma-overcook. Nang chinek ko nga kung malambot na yung karne, ay natikman ko din na medyo kulang to sa alat. Kaya naman nagdagdag ako ng pampalasa na patis. And nang ilang beses ko nga siyang mapatuyuan, ay naglabasan na nga dito yung mantika. Kaya naman nilagyan ko na din siya ng tubig o yung pinakasabaw niya at dinagdagan ko na lang din ng patis kasi feeling ko ay medyo kulang pa rin siya sa alat. Sa mga puntong ang ito ay nakuha ko na yung pinakagusto kong lasa.